Ayan si Sir. Ayos. Refresh natin yung kanyang transmission. Ito. Sport. Kami lang muna ang tumatanggap ng ganitong klaseng job. No? Yung refresh natin yung transmission. Around 60, pwede na natin yan. I-refresh o kaya palinisan. Kasi para tumagal yung shift port, hindi agad masisira. So, meron tayong shift port. Ayan. Tignan yung shift port nyo. Napakadumi. Tapos mamaya pag blower natin yan, tignan yung ang daming alikabok niya mga kajak. No? So anyway, ganyan. Tignan nyo yung ano yung kapal, oh. Oh. Yan. Ay, tignan mo sir, oh. Yan, halika rito. May yung ano, alikabok. Oh. Yan. Yan ang sinasabi ko kasi, tignan mo. Parang lupa yan, oh. Ayan. Kasi hindi nga, walang pupuntahan eh. Napupudpod yung dish. May dish yan ng reverse saka drive. Napupudpod yan. Walang pupuntahan. Dito lang. Kaya yung lalo na pag lumagkit siya, yung pagka nabaha, ay, lalo na, wala na, magmimix, o parang simento. Nagtatanong sila, ano bang mape-prevent, anong magagawa para ang magagawa lang natin, i-refresh siya, linisan. Siguro around mga 50, 60, kaya pang linisan. Basta importante ma-reset yung dual clutch kasi itong shift port, tatagal pa. Pan-checking pa, pang hugas-hugas, yan. At least ito magal pa ulit. Kasi yan ang nasisira eh. Yung hindi na rin siya gugulong. Ayan mga kajak. Okay mga kajak, na-reset na natin. Naging okay na yung kanyang shift port. Ang linis tignan. So, yung release bearing, gulong na uli siya na maayos. Ayan. Ayan. Medyo may kalawang siyang konti pero at least na-refresh. Lalagyan natin ng mga grasa. Ito na-reset. Wow. Ang delikado lang kasi dito mga kajak, itong yung mga fins na yan. Minsan di nare-reset. Pero ito, pagka 60, 70, minsan nare-reset talaga yan. Yun. So, ibabalik lang natin to. Na-reset na rin dito sa ibabaw. So, ibabalik na lang natin lahat. Yun.